Magandang araw ulit sa inyo lahat mga katek, and welcome back to our channel, no? So meron po tayong bagong video ngayon mga katek. Bali yung gagawin natin ay isang Sony na Smart TV, no? Bali yung problema nun ay 4 blinks. So make sure mga katek na tatapusin yung video, no? Kahit mahaba ay pasensya na kayo kasi natagalan tayo sa pag-troubleshoot eh. Pero make sure mga katek na tatapusin yung buong video kasi alam kong marami kayong mapupulot na idea do, no? So pero bago po ang lahat ay huwag natin kalimutan yung shoutout. So shoutout muna natin yung ating mga kaibigan na napa-shoutout sa ating previous na video, no? So shoutout kay Mario Osela, Mario Electronics, shoutout sa iyo bro. Hanip Buhay, kay Sir Hanip Buhay, shoutout sa iyo sir. At my channel to si Sir Hanip Buhay, no? At sanay suportahan natin mga katek. At kay Brian Pactorayan, shoutout sa iyo bro. Dante Sidaya from Lititech, shoutout. Rolly Rimada from Minoyan, Murcia, Negros Occidental, shoutout sa iyo. Eugenio The Fort Piñalosa, Random Electronics Service Center Silang Cavite, shoutout sa iyo bro. Shoutout din kay Mio Zapata from Tech Santa Rosa, shoutout sa iyo bro. SGT Zone 21 from CDO, shoutout. Arnolfo Carreno, shoutout. Vincent Baquez, shoutout. Rande Castelo, shoutout. D. Sanchez, shoutout sa iyo bro. At sa aking kaibigan na si Albert Aber or Aber Gonzalo Alberto, no? Shoutout yo bro. At sa aking mga kaibigan na mga tech vloggers, so shoutout kay Bientech TV, my channel, sanay suportahan natin mga katek. At kay Sir Quariel TV, no, na namimigay ng mga giveaways na ASR meter. So sino po yung gustong magkaroon ng ASR meter, may pag-giveaway si Sir Quariel TV, no? So suportahan nyo lang kanyang channel. Tapos message kayo na gusto nyo sumali sa pag-giveaways. Pero kung may pera kayo mga katek, eh, pwede rin kayo mapagawa sa kanya, no? So shoutout sa iyo sir. At sa master ng ating grupo, no, na si Master Mojaos Technique, leader ng ating grupo na electronics technician, shoutout sa iyo master. At sa mga grupo ko ron sa electronics technician mga katek, no, na hindi ko nabanggit ngayon, shoutout na lang sa inyong lahat. At sa mga gusto pong magpa-shoutout sa ating next video, eh, huwag po kayong magatubiling mag-comment, no, sa ating comment section. So yan, let's do it na. So yan lang po mga katek. Shoutout sa iyo, naka-pink Ninyo Tech. Ayun, so meron naman tayong bagong video mga katek, no? Ito yung bagong gagawin natin. Sana'y madali natin, no? At magawa ng maayos. Bali, ito isang Sony na ito. So ito pala yung kanyang model nito mga katek, no? Ito yung brand Sony na 43. Model number KD-43X707F. So, bali yung problema nito nung chinek namin, no, nung pagtanggap namin ay 4 blinks. So, meron naman tayong code nung Sony, blinking codes. So, nakita natin meron siyang, babasahin natin mamaya mga katek, no. Pero yung 4 blinks niya is 12 volt supply, no, error to ano ba yun? So, basahin ko na lang mamaya, nakalimutan ko na mga katek. So, ito check muna natin, no. Yan, saksak natin. Ito yung kanyang power supply adapter, no. Ito sa banda. So 19.5 volts. Saksak natin. Tapos tingnan, ito yung indicator mga katek. Tinanggal ko na yan kasi nakatalikod siya. So hindi ko na hinarap yung TV kasi baka matagalan tayo, no. So ito siya, yung kanyang indicator. Dito na lang para tinanggal ko na siya para makita natin, no, kung para ma-check natin ng maayos. So ito yung kanyang power button. Pindutin natin to. Yan, kung mapansin nyo, kulay puti siya. So it means puntang oscillation na siya, no? So, pero hindi siya magtutuloy. Ayan, nabas na ang kanyang blinking problem. Yan, kung bilangin natin yan mga katek. So, 1, 2, 3, 4. So, 4 blinks yung problema ng unit na ito, no? So, subukan lang natin mga katek kung anong magagawa natin ito, no? Baka hindi natin magawa ng maayos. Sana naman ay magawa natin. So ito, check muna natin yung voltahe nito mga katek. I-check tayo ng voltahe kasi kapag ganung mga problema, may voltahe na kulang. So check natin. So nakasaksak yung unit natin, no. Check natin tong kanyang power supply muna mga katek. Dito tayo mag-umpisa.
bago tayo magpunta doon kasi ito yung step by step na troubleshooting no ng electronics. So check natin tong supply. Siguro may supply naman to kasi meron siyang una natin yung ating plus. Meron naman siyang blinking no. So meron talaga nakapasok siguro na voltahe doon sa ating mainboard. Check natin to. Ito ay kanya supply na 19 volts no. Yan 19. So good, pasok siya. So kanyang out naman. Meron ba siyang out? Ayun, meron siyang 19 volts din yung out. Tapos ito naman, check natin tong isang regulator na ito. Meron siyang in. Yung out naman, check natin. Yung out, meron ding 19.6. So good. So ito naman sa kabila, check natin itong mga regulator nito mga katek. In, meron. Out. Out 9 volts. So meron siyang out. So ito pala 9 volts na regulator no. Ayan, na number dyan, hindi ko mabasa. So meron siyang 9 volts na out. So good. Yung ating regulator nito. So dito naman tayo nung ito isa itong regulator mga katek eh. Itong maliit na ito. Yan. SMD na ito. So check natin yung kanyang input kung ayan, meron ba? Ito yung kanyang input eh. Meron siyang ina 19.6. So good. So ito naman yung kanyang out. So ito yung out niya mga katek. Tansya ko nito 12 volts to eh. Kung normal yung unit natin dapat may 12 volts to. Yan. Ito yung kanyang out. So ngayon wala tayong na-read no. So 0 volts. Pero may in. May in siya na 19. Ayan. Meron. Pero yung out niya wala kasi meron pa tong dinidetect na trigger or kick no or switch na nanggagaling sa ating mainboard para magti-trigger nito para ipalabas yung kanyang out na 12 volts mga katik. Tapos tatanggap naman papunta naman dito sa 12 volts na regulator ito papunta. So wala siya no. Tapos ito naman yung kanyang out na reg, dapat may 12 volts to eh. Tapos ngayon wala, ayun. So pero ito nangailangan meron ditong feedback mga katek kaya nanggaling dun sa mainboard no. Sa tansya ko lang bago siya maglabas ng voltahe. Pero yung supply nito sa tingin ko tulad din zero ng iba din, tulad nito no. Kung ano yung in ay siya ring out. So 12 volts ata yung in nito, tapos out niya ay 12 volts din. So yan, wala siyang out no. Pero makita natin dito patuloy yung kanyang pagbi-blink na 4 no. 4 blinks. So ano ba ang gagawin natin nito mga katek? So ito dito tayo mag-umpisa mga katek. Kasi ito yung kulang eh. Ito yung supply na wala, absent. So ano kaya gawin natin? Trace natin kung saan tong anong pin or anong wire connected tong ating 12 volts nito mga katek. So bunutin muna natin no, baka ma-disgrasya. Ayan. Trace natin tong linya na to, kung anong wire siya connected, tapos anong connection na anong pin ang connected niya dito sa ating papuntang mainboard na supply. So babalikan ko muna mga katek no, kasi ipopost ko muna, kasi trace ko muna yun kasi may ginagawa yung ating cameraman. Ayan, busy din, huwag nating abalahin. So ipopost muna natin no. So yan mga katek no, balik tayo mga katek. So ito naka-set up na yung
nakita nyo mga katek yung ating tester, no? Yan, ito yung kanyang connection. So ito ngayon gawin natin, so tanggalin na, baka malaglang natin ulit. So ang gawin natin, tatanggalin muna natin tong kanyang load, no, na papuntang mainboard. Yung 12 volts na linya tatanggalin muna natin. Tapos check natin kung mayroon bang lalabas na 12 volts na supply kung tatanggalin natin yung load. So ito tatanggalin muna natin. Saan na yung ating, yan, pasensya na kayo mga katek, mahirap talaga mag vlog eh. So ito tatanggalin muna natin, no, yung kanyang connection na papuntang, yan, main board. Baka sakali eh yung supply ng, yung load niya yung problema, baka yung load nito may problema. Ayun, ulit lang mga katek. So tandaan natin ito dito sa bandang itaas, tapos ito sa bandang baba, para hindi tayo malito or mabaliktad natin pag balik natin, no. So yan, so test natin to ngayon mga katek, kung meron ba siyang lalabas na 12 volts. So ito wala na tong hindi natin ipopost na, baka diretso na tayo. Bahala na kung mahaba yung ating video. Kita ba? Ayan. So ito, ground muna natin yung ating test prod. So yun, no. Tapos ipo-point natin to mga katek. Point natin tong ating test prod dito sa ating 12 volts. So nakahang na yung load, no, na nanggaling sa papuntang mainboard. So ito, point natin dito. Yan, naka-point na tayo mga katek. So saksak natin, sasaksak ko na siya. So ayun, nakasaksak na siya, no. So tingnan natin kung meron ba siyang pagbabago. So pindutin muna natin yung power button. So pipindutin ko tong power button dito. Yan, nakapindot ko na. Tingnan natin kung may aangat ba na. Ay, sandali lang mga katek. Ano, naluko, hindi tama yung ating set ng ating tester. Langyakan tester ka. Ito na siya, ulitin ko na lang. So nakasaksak siya. Point natin dito sa ating 12 volts. Yan, tapos pindutin natin yung kanyang power button. Tingnan natin kung may aangat ba na voltahe. So nakapindot tayo. Wala. So pindutin natin ulit na, baka hindi na power on. Ayun. So hindi nga pala, naka 4 blinks na siya. So sa pantayan natin na saglit mga katek, kasi hintayin natin mawala yung kaniyang 4 blinks. So ulitin natin ulit, no. So naka-point na tayo dyan. So saksak ko na. Tapos pindutin natin yung power. Yan, pinindot ko na yung power. Tingnan natin kung may angat ba na voltahe. Ayun. Ayun mga katek, kung mapansin nyo mga katek, na may umangat na 12 volts na voltahe, pero hindi siya magtutuloy. Tapos mag-biblink na itong pula. Ayan. Bubo-4 blinks na siya kasi nga open yung circuit eh. Walang tatanggap sa kanyang 12 volts kasi nga tinanggal natin. Pero kung meron tong load, naka-load yung papuntang mainboard, walang lalabas na voltahe. So ngayon check natin ito mga katek, magkaalaman na to. So check natin tong resistance na to, no. So ipopost ko muna saglit. So yun mga katek, pansinin nyo, check natin tong resistance na ito kung good ba yung palo ng ating tester, no. So ayan, short muna natin, naka times 10 tayo mga katek. So check natin tong capacitor na ito. Papansinin nyo, ayan, naka ground yung positive side natin, negative side ina sa kanyang positive, no, na 12 volts. Tingnan yung reading mga katek, ayan. Tapos babaliktarin natin, no. Tingnan nyo yung palo mga katek. Sa tingin ko, sa base sa mga experience natin hindi normal yung ganyang palo, no, pag nagtest tayo ng mga regulator or mga supply. Kasi ang taas naman ng kanyang palo. Dapat sana ito, normal naman yan. Pagbaliktarin natin yan, meron siyang reading pero hindi ganito kataas. Ayun, no, parang almost short na siya. So parang may abnormality nito mga katek, no. So ito, try natin mag-check nito. Tatanggalin muna natin tong load na ito, no. So tatanggalin muna natin, tapos check natin ulit yung capacitor na yon. Yan.
So yun, nakatanggal na siya. So mag-check tayo ulit, huwag kang lalaglag tester ha. So short natin ulit, ayun. So ito, check natin ngayon ulit to, kung yun, nakita nyo yung pagbabago mga katek, no? Pagbabago ng kanyang reading. So itong kanyang positive side yung ating tester, test rod, tapos positive side din. Tingnan yung reading mga katek, ayun. Malaki yung pagbabago niya mga katek, oh. Mapapansin nyo, no? Ayun. So ito, check natin to. Dito na naman tayo. Ipa tayo sa ating bandang mainboard. Ayan. So papansin na natin mga katek, ground natin tong ating negative test rod, no? Tapos check natin yung kanyang linya. Ito yung kanyang 12 volts na papuntang nanggaling doon. Tapos dito naman ko connected. So tingnan natin yung kanyang reading from positive side. Ayun, good reading yan. Pero kung babaliktarin natin yan, baliktarin natin, ayun, ayun, oh. Kita nyo ba mga katek? Hindi normal, parang may ground din ata to, ah. So hindi normal, no? So ibig sabihin, good yung ating power supply. Good yung ating mismo power supply. Nandito siguro sa mainboard yung problema. So ngayon gawin natin, trace natin tong, ayan, trace natin tong, ito, diretso na tayo, no? Iti-trace natin tong linya na ito, kung saan ba siya papunta, or saan ba siya connected. So ito, kung dito ba siya sa reg na papuntang MCU natin, or so check natin tong resistance nito mga katek, no? Ito, nakatutok tayo dyan. Ito yung supply natin, tutok natin at titest natin tong kung saan siya connected. So hanapin muna natin, dito lang tayo sa kanyang mga supply, papunta naman to sa mga regulator dito, no? Kung dahil siya is supply, ayun, makita nyo naman kapag connected na siya, yung magiging shorted yan. Nako, wala. Asan kaya ito papunta? Walang niya talaga. Saan na ba ito papunta? Nayupak na ito. So ito, nakuha na natin mga katek. So mapansin nyo, dito 12 volts na ito ay kukonekta yan dito. Yun, kung mapansin nyo mga katek, ayun, supply pala siya dun sa ating LVDS na papuntang Ticon mga katek. So mapansin nyo, ito pala yung kanyang connection, yun, ayan. So yun, so pause muna tayo saglit mga katek, no? Yan, balik tayo mga katek, no? Bago natin pala tatanggalin yung ating LVDS na papuntang Ticon mga katek, check muna natin ulit yung resistance ng ground. So body ground tayo, check muna natin, no? Para, ayun, reading. Tapos balik tayo natin. Ayun, pansinin nyo mga katek, no? So ito, tatanggalin na natin to. So sa pagtanggal pala na to ng kanyang LVDS mga katek, idandahan nyo, yung mapansin nyo, yan, to kanyang lock, press nyo lang to. Tapos pag press nyo, sabay nyong bunutin. Huwag nyong bunutin agad kasi masisira yung ating LVDS, no? Pero sa mga veterano dyan ay alam nila to. Sa mga baguhan pa lang, ganito pagtanggal nito. So yan, nakahang na siya, no? So ito, nakahang na siya mga katek. Tapos balik natin tong ating tinanggal dito, no? Para naman makuha natin yung kuhan, para maging normal yung linya. So ito, balik tayo dito ulit. So ito, check natin ang resistance ulit kung may pagbabago ba nung tinanggal natin yung LVDS na papuntang Ticon. So body ground tayo, body ground, check natin itong linya na to. So yun, kung mapansin nyo mga katek, bumaba yung kanyang reading. Ayan, baliktarin natin. Itong kanina na pagbaliktad natin napakataas, no? So yun, wala na yung mataas na resistance mga katek. Ayan, baliktarin natin ulit para masiguro. Ayun, so wala na yung parang shorted na kapag nabaliktad natin mga katek, no? So ito, try nga nating paanda rin ito mga katek. Tanggalin muna natin, no? Try nating paanda rin nung nakahang yung ating itong ating
Tanggalin muna natin yung ating tester. Nakatanggal yung LVDS na papuntang tikon natin. So ito yung kanyang tikon mga katek. So ito saksak natin. Saksak natin na para sakaling makagagana. Kasi nawala na yung parang grounded na ano ba tawag doon? Yung ating na-read na resistance mga katek, no? So saksak natin. Saksak natin. So tingnan natin kung off mo nga natin yung ating flash. Yan. So para makita yung pindutin natin yung power button. Pindutin natin. Ayan, pindot na. So kulay puti na siya. Tingnan natin mga katek kung yun. Kita nyo mga katek, umilaw yung backlight pero biglang nawala. Hindi siya natutuloy. Yan, balik na siya sa blinking na 4 blinks. 1, 2, 3, 4. So ayun. Oh, ulitin nga natin. 1, 1, 2, 3, 4, 5. So yung 4 blinks na kanina, ngayon nagiging 5 blinks na siya kasi nga iba na yung error code na kasi natanggal natin yung kanyang LVDS, no? Kasi kung 5 blinks meron naman tayong blinking code din yun, add-on. So 5 blinks meron nitong ano ba yung tawag doon na supply na kulang sa tikon. Kaya sa nagpa 5 blinks. So hindi ko nakalimutan ko na sabihin kasi mga tek eh. So ito, posible na nandito yung problema sa ating may tikon. So kung nakita yung isolation natin mga katek, no? So ito, tatanggalin muna natin tong ating tikon ngayon. Tapos check natin tong linya doon kung okay ba or may problema ba yung ating tikon na baka may grounded dito. So ipopost ko muna ito mga katek para matanggal natin tong ating tikon. Para pakita natin ni mamaya pag natanggal na natin. So ito na. Balik tayo mga katek, no? So natanggal na natin yung cover ng ating tikon board. So ito, kita na siya. So ito yung kanyang tikon board, no? So si Ninyotek sabi niya kakamerahan daw niya ako eh. So mamaya na Ninyotek. Kung wala, bibigyan kita ng bahin. So ito na mga katek, no? So check natin, mag resistance reading tayo nito. So short na natin ng ating tester. So hindi ako nasanay magamit ng ano yun, digital pag resistance reading mga katek. Ito nagkasanayan ko analog. So ito gamitin natin ngayon. So ito yung kanyang supply fuse, tapos may capacitor na isa. Check natin mga katek, no? Anong resistance nito. Ano ba yan? Nabali yung ating walang iya talaga. Nabali yung ating teaspoon mga katek. Naging dumpol na siya. So check natin yung resistance nito. Ayun. So yun mga katek, pansin nyo, good naman yung kanyang resistance ng ating supply na 12 volts sa papuntang tikon. Good ba to? So yun, ito pala, hindi pala man good pala, walang iya talaga itong T-spread natin. So pansin nyo mga katek, yun, yung reading natin kanina, ayun, ito, bumalik na siya. Ayan, kapag babalik tayo rin ito, ang taas ng kanyang reading. So hirap pa lang talagang mag vlog. Yan. So check natin tong baka dito sa kanyang tikon may mga shorted na linya or mga kapasitor mga katek, no? Check natin to. Nabali pa yung ating T-spread. Ano ba naman yan? So yun, iba talaga yung kanyang reading. Ayan, napansin nyo. Tapon kitang T-spread na ka. Ayan. So check pa. Hindi naman siya shorted mga katek, pero iba lang talaga yung kanyang reading, no? So ito, check muna natin. Check muna tayo dito sa mga kapasitor. Hanap tayo baka may shorted eh. Balik rin natin. Yun, kakaiba pa rin yung kanyang reading mga katek. Ano ba naman yan? So dito tayo. Ayun, balik rin. Ayun, iba pa rin yung reading. Hindi nakita, walang iya talagang. Ayun. So dito tayo, may mga kapasitor dito mga katek, no? Check natin to kung ayun, pang grounded to ayun, kahit pagtaran mga katek, kung mapansin nyo itong tester natin mga katek, itong mga kapasitor na ito, puro yung 5 kapasitor na ito is puro siya grounded. Ayun, ito mapansin nyo mga katek, focus natin ito mamaya. Yan, grounded siya. 5 SMD kapasitor na grounded.
So yan, tanggalin muna natin itong hirap talaga. So ito, tatanggalin muna natin itong ating sistano. So, focus natin mga kateko, yan. Ayan siya. Balik natin. So yung 5 kapasitor na yan, natin yung ating plus ulit. Yan. To, yung mga kapasitor na ito, itong 5 na to, puro yan grounded. So siguro mayroon itong grounded, isa lang siguro mga katek, no? Sana ito na lang ito yung talagang problema para madali pa natin to. Okay, pag hindi nadali mga katek, nga tayo nito. So mapansin natin mga katek, yung connection niya, yung linya niya, yun. BDD. So BDD 3.3 baka naman ABDD to, no? So check lang natin mamaya kapag nakita natin kung ano talagang grounded. Baka naman itong IC na ito yung grounded mga katek. Ito yung DC-DC ata. So ito may nakita akong kapasitor nito mga katek. Sa mga kung yung panglabas na anyo yung ating tingnan nito, itong 5 ito, may nakita akong yan kakaiba. Mayroon siyang sunog bata yan or dumi or parang dumi lang ata mga katek eh. So ito tatanggalin muna natin sa isa, no? Itong nakita nating grounded. So check muna natin itong mga kapasitor na to. So babalik tayo mamaya mga katek kapag na-troubleshoot na natin, no? Kung alaman natin kung ito ba talaga yung kapasitor na ito yung grounded or baka may iba. So ipapost ko muna ito mga katek. Yan, balik tayo mga katek. So ito, natanggal na natin, no, yung kapasitor na isa dito banda. So yung may parang ibang kulay mga katek, parang may nabasa. So yun ang unang tinanggal natin, no. So ito, inyo tek, pahingi ng tulong, kailangan ko na ng tulong mo ngayon. Yan, wag mong hawakan yung lens, baka yan. So yun, dito pakita niyo tek. So ito. So check natin to ngayon mga katek, no. Kasi ito, tong 5 to, 4 na lang kasi natanggal yung isa. Grounded to. Lahat to grounded. So ito check natin ngayon. Pakita mo yung tester nyo. Yung tester, yung reading natin. Ayun, pansinin nyo mga katek, oh. Ayun. So hindi na siya grounded. So balik ta rin natin. Ayan. Ano, hindi na short pala. So ito, laki na kasi ng ulo ng ating test prod ng test probe kasi nabali yung. So yun, hindi na siya grounded mga katek. Yan, mapansinin niyo. Ayan. So ito, balik ta rin natin. Pakita mo yung tester nyo. Ayun, pakita mo nyo. Ayun mga katek, oh. Hindi na siya grounded, no. So ulit, balik ta rin natin. Check natin tong mga kapasitor dito. Ayun, hindi na siya grounded mga katek, no. Ayan. Yun. Ano ba tong hirap na kasi yung test pad natin, walang ya. So yan. So yung 4 na natira, hindi na siya grounded mga katek. Ayun, so ito, natanggal na natin to, yung tinanggal natin. Pakita niyo naman ninyo tek. Ito sa bandang baba. Yan. Ito yung tinanggal natin mga katek, itong kapasitor na ito. So ang hirap talaga mag-vlog, no. So hindi makita yung kuan nyo, yung kapasitor. Ayan. Yung kapasitor check natin mga katek. Ito yung tinanggal natin na may ibang parang nabasa. So ayan. Tapos balik ta rin natin. Ayun. Short nga natin yung ating tester. Ano ka bang tester kayo? Ayaw makisama. Short ka naman kanina. Nayupa ka. So yan, balik rin natin mga katek, no. Yan. Yun, short. Ayun, short sa mga katek. Sinulte na naman tayo para maganda yung araw natin ngayon, Kahit nabala yung ating test probe, okay lang, baka na basta ma-repair natin to, no. So salamat ninyo tek, shout out sa iyo. Nakaping ka na naman. So ito mga katek, try natin, no. So ito, hahanap tayo ng papalit niyan, pero bago tayo maghanap ng papalit, ipapalit natin. Check nga natin mga katek, no. Yung ibabalik muna natin to. Ito, balik muna natin to, no. Itong ating LBDS. So balik natin to muna, tapos check tayo mamaya. Sandali lang. 100 tayo eh. Yan. Yun. Yan. So make sure na maayos yung pagka balik nyo ito mga katek, kasi masilan din to eh. Iwan ko lang kung nabalik ko lang tama. So mamaya na lang pag na-check na natin, no. So yan, tuloy-tuloy na ba to? So ito,
saksak nga natin to, try na natin to, no. Wag muna natin ready muna natin yung ating digital baka sakali makapag voltage checking tayo, no. So yan, tuloy-tuloy na to mga katek, wala na tong cut kahit na bahaba ay okay lang. So hirap talagang mag vlog, no. Tapos may buzzer pa tayo. Yun, mayos ka tester na. Ano ba itong tester na tayo, may makisama, ilang yung ipak talaga. Yan na lang. So pahirapan talaga itong mga katek, no. So saksak natin, no. So yun, nabalik naman natin yung LVDS nya, tapos dito yung connection. So try natin itong saksak mga katek. Saksak. Ayun. Tapos pindutin natin yung power button. Yun. Nakaon na ba to? Yun. Nakaon na siya. So tingnan natin. Ano ba yan? Ba't walang display? So kung mapansin nyo mga katek, no, yun, gumana na yung kanyang backlight pero wala siyang display. So tingnan lang natin. Ano ba to? Bakit wala? So ayusin lang muna natin mga katek, no? Pause muna tayo. So ayan, balik tayo mga katek, no? So yung napansin nyo kanina mga katek, yung nung tinest natin, wala yung display, walang display yung ating panel. Ayan. Pero gumana na siya, no? Hindi siya puro blinks, hindi na siya nagpo-protect. Gumana na yun yung kanyang backlight. Pero wala tayong nakitang display. So inakala ko na yung pagtanggal natin ng LVDS yung dahilan. Pero nung chinek ko siya, binalikan ko, inayos ko yung pagka-connecta nito, no? Tapos lininisan ko na rin. Wala pa ring display yung ating panel. So ito mga katek, ito yung medyo natagalan na kasi ako sa pag-troubleshoot ito. Kanyang umaga pa to. So ngayon hapon na. So yan, may binuksan na si Ninyotech ng yan, isang plasma o vintage. Nakabukas na siya ng plasma. So nagawa na yung ginawa niya kanina. So medyo tagalan tayo ito mga katek, no? Kasi yung nung tinest ko siya, nag-voltage checking ako nito mga katek eh. So sundan nyo ito mga katek, na make sure na tatapusin nyo itong video na ito mga katek, kasi alam kong meron kayo mapupulot na idea, no, na makatulong sa inyo kung makatagpo kayo ng ganitong mga problema. So ito, nung chinek ko siya, hindi na siya napoprotect. May 12 volts na pumasok dito. Ito yung kanyang supply para sa kanyang DC-DC, no. So ayan. So itong EBDD na dapat sana 14 volts yung ilalabas, naging 12 volts lang yung kanyang nilalabas. Na kung ano yung kanyang input or supply ng DC-DC natin, ay siya ring binuboost niya 12 volts yung inilabas. So dapat sana kasi 14 to 15 volts kung magbo-boost tong DC-DC natin para makuha sakto yung voltahe na magiging supply ng ating Tico, no, papuntang panel. So chinek ko rin to kanina yung kanyang Bcom ano ba? Yung BGL, tapos yung kanyang BCC na 3.3, 1.8, at saka yung kanyang HBDD na 7 volts, good naman. Pati yung kanyang BGL na negative 5, good siya. Pero itong kanyang BGH, yan, ito yung kanyang bilinis ng BGH mga katek. Ito yung kanyang mga capacitor filter, no. Nung chinek ko to, 12 volts lang din yung kanyang inilabas. So dapat sana nasa mga 26 to 28. So kaya siguro walang display yung panel, kaya nga kasi kulang yung voltahe ng DC-DC, no, ng ating BGH, kasi hindi nagbo-boost tong ating DC-DC. So bali ito yung kanyang MCU na sa scalar IC, no. Tapos ito yung kanyang level shifter. So hindi nagbo-boost yung kanyang DC-DC, kasi dapat ito 14 volts, ang nilalabas lang ay 12 volts. So ang ginawa ko mga katek, ayan, tinanggal ko na to tinanggal ko itong mga kapasitor na natira na hindi naman shorted, kasi akala ko may problema din, no. So nung tinanggal natin, ganun pa rin siya, 12 talaga yung inilabas. So try ko rin pinalitan. Ayan, pinalitan ko siya ng kapasitor. Balik kinuha ko to sa ibang Ticon top board, no, or Ticon. Wala pa rin. So yung ginawa ko dito, ayan, try ako mga katek, kasi yung supply sana ng BDD or EBDD 14 to 15 volts. So kumuha ako, ito yung mga katek, pakita ko sa inyo, no. Ayan, ito, nag-inject ako ng voltahe. So ito yung ginawa ko, no. Ito na nasa LG32 na Ticon ginamit ito ng Deband din.
at sharp. So ito, nung ginawa ko dito, nag-supply ako ng 12 volts, nakuha ko dito, no? Dito ako kumuha sa kanyang 12 volts at saka ground. Tapos yung mapapansin nyo mga katek, yung BDD na yan, na-check ko to, yung voltahe nito ay 15 volts. So yun, yung ginawa ko siya. Ang ginawa ko nito, sinuplayan ko to, tapos yung kanyang BDD, ayan, ay in-inject ko dito sa kanyang mismong linya sa BDD ito. Ito siya. So nag-inject ako dyan, tapos tinanggal ko tong ito yung boss na transistor may trigger to, no? So switch transistor to. So tinanggal ko siya para hindi makapasok yung in-inject natin na voltahe dito, baka masira yung ating yung DC-DC, no? So tinanggal ko siya, nahang ko siya. So hanggang dito lang yung 12 volts, hindi napapasok dito sa may mga kapasitor. So nung in-inject ko siya, tinignan ko, no? Nag-check ako, nag-inject ako. Tapos gusto ko na sa ipakita pero matagal lang yun mga katek Tapos nag-monitor ako ng voltahe dito sa kanyang BGH. So yung nilalabas ay 15 volts kasi 15 volts yung ating in-inject na supply dito sa EBDD. So hindi, wala pa ring display yung ating pala. So yung ginawa ko mga katek, hinihinang ko to, kinunik ko tong ating BDD na linya dito sa may BDD niya mismo. So nung tinanggal natin to, no, narate ko lang, no, kung ating ginawa. So tinanggal ko tong transistor na ito. So tapos dito ko siya inilagay. So paglagay ko dito, lagay ko yung supply. Pag boss niya, sabay ng supply at sabay na pag-oscillate ng ating T-con, ayun, gumana yung ating unit. Bali, naka-display yung ating panel nung sinupply natin ng 15 volts na BDD dito sa kanyang BDD. Bali, in-inject natin, no? So nung chinek ko tong kanyang BGH, ayun, ang voltahe na nilalabas ay 28 volts. So yung ginawa ko, tinanggal ko muna to kasi bala ko sanang ibalik tapos gagawin ko ng vlog, no? So tinanggal ko muna, tapos pinalitan ko para ma-explain ko sana sa inyo. Pero nung pinalitan ko siya mga katek, nung binalik ko tapos pinalitan ko yung kapasitor na ito, no? Dito din ako kumuha mga katek dito din ako kumuha ng kapasitor. Dito yung yung tinanggalan ko na yan. Then ako kumuha ng kapasitor na linya din ng kanyang linya din sa T-con na ito ay EBDD or BDD. So nung binalikan ko siya, hindi ko lang matansya mga katek kung na-reset ba natin tong ating DC-DC or dahil sa pagtanggal natin, dahil sa pag-inject natin, o baka na-reset to at naging okay na siya nung pagkainit natin. Kasi tinanggal ko itong mga kapasitor gamit yung hot air. Baka sa init, nagising yung DC-DC natin. Ayan, gumana na tuloy. So hindi ko lang matansya, no, kung yung pag-inject ba natin o yung pag-init ng ating board. Kasi ininit ko na ito kanina. Ginamitan ko ng hot air pero hindi masyadong mainit, no? Kasi konti-konti ko lang yung hot air pero hindi gumana. Pero nung patapos ting ma-inject tapos maibalik, tinanggal yung pag-inject, tapos binalik natin yung mga tinanggal natin, nung pagka-check natin naging okay na siya. So ito mga katek, no, pasensya na kayo, medyo matagal yung ating video mga katek, pero alam kong may mapupulot kayong idea nito So yan, saksak na natin, no? Good na siya. Ayan, naka-intact na yung ating unit. So saksak natin, no? Yan, saksak natin. Kulay puti yung display. Ayan, tingnan, gumana na rin yung kanyang mga backlight. Ayan. So tingnan natin dito sa screen. Ayun, nagka-display na siya mga katek. Ayun. Ayun mga katek, may display na siya. So itong kanina, check natin, no? Para magakuha kayo ng idea. So ito, check natin yung dati kanina kasi, yung BDD natin. Ayan. Yung BDD natin na natabunan pa. 12 volts lang yung nilabas. So ngayon, check natin. Ito na lang tayo sa taas. Check natin kung ano ng voltahe yung nilabas nito. Ayan. Point natin yan. Ayun, kasi makisama nitong ano ba tong, ayun, nakaharang talaga siya. So dito na lang mga katek, no, kung BDD na yan. So nakapoint tayo. So yung voltahe nito ay 14.8. So kung run off natin yan, 15 volts. So pansinin natin mga katek, yung supply nito sa kaniyang ito, yung BGH nya,
Yan, tingnan natin. Ayun, naging 28 na. Dati kanina, yung nilalabas nito ay 12 volts lang kung ano yung supply. As rin nilalabas ng ating BJ. So ito ngayon, gumana na siya. Meron siyang 28 volts. Yun. So, ito mga katek na medyo nahirapan dito sa paggawa nito mga katek. Akala ko magpa-plate na tayo ng panel kasi nag-inquire na ako sa Shopee kung meron bang stock nito kasi bala ko sanang papalitan kasi akala ko hindi na magawa. So buti naman ay pinalad tayo, no? Medyo matagal lang yung ating video pero at least successful naman. So ayan mga katek, no? Yan, may display na siya. So yan yung input ay HDMI. So ipopost ko muna ito mga katek, tapos lalagyan ko na ng input yung para may makita yung display or movie doon sa screen para makita natin talagang good na yung kanyang panel. Ayan yung kanyang screen. So popost ko muna ito mga katek, tapos lagyan natin ng EB input. So ayan, balik tayo mga katek. Meron na siyang source na DVD, no? Yan mga katek. So yun, tingnan natin sa screen. Ayun, naghahalikan pang mga inayupak mga katek. So ayan mga katek, no? May nakita na tayong display sa kanyang screen, sa kanyang panel. Yan, good na tong ating unit. So pinalad tayo, salamat naman. So sa kabahaba ng ating ginawa, naging successful rin. So yan mga katek, hindi ko na patatagalin yung ating pagtesting mga katek kasi wala siyang heatsink yung ating T-con. So ibabalik pa muna natin to. So hanggang dito na lang mga katek, at maraming salamat po sa lahat ng mga masugid at takasubaybay, no? Na walang sawang sumuporta sa ating channel. May God be with us always. Thank you so much. This is your service, Ryan Crossetic. Peace out.